So what is up guys, another day, another video. So meron tayong in order para sa Ranger ni Mrs. For camping din to from SR Performance. So tara, pakita ko sa inyo. So yun siya. Reserve by SR Performance. So water hose reel, overlanding equipment. Yan siya. So technically ano to, accessory para dun sa reserve tank. Pero I think susunod magkakaroon pa ng mga other accessories yun. And show. Yun yung itsura niya. So unbox ko lang, then pakita ko sa inyo yung laman. Okay, so may warranty card pa. Tapos sticker ng SR Performance. Saka merong manual kung paano siya ini-install. Then ito, may hose siya. Ito yata yung from reserve tank papuntang dun sa hose reel. So yung mga fittings. Mga bolts, nuts. Shower head. Ganun yata siya pag yun. Mas kagandaan dito, adjustable oh. Ito yata pag shower. So ito yung mismong hose reel. Ayan. Siyang steelies. Tapos ito na-adjust yata. Depende sa kung paano mo siya i-mount. Ganda. Kulit, para lang siyang steelies na maliit oh. Ganda. Mas kagandahan nito, may tawag dito eh, hindi siya nabubuhol. Kahit anong gawin mong ikot, hindi siya mabubuhol. Ayun, ganda. Ang medyo mapupuna ko lang dito is ito. Hopefully hindi siya agad masira kasi ang nipis nung plastic niya. Pero may warranty naman. So check natin kung ano yung coverage ng warranty. So yan siya. Maya pakita ko sa inyo once na na-install ko na siya. Kasi sabi sa akin pwede daw ito ikabit sa mismong ilalim ng reserve tank. Ayan, naikabit ko na yung bracket. Ganyan lang siya. So yung mismo mga kasamang Allen na bolts, hindi ko siya ginamit kasi hindi ko sure kung stainless siya. May mga ganito ko kasing mga bolts. Marami akong M8 na stainless na bolts. Kaya yun ang ginamit ko. Kulang pa ako dalawa. Kasi yung iba na sa sa bahay. So kumpletuhin ko mamaya. So ganyan lang siya. Tapos ngayon, imamount mo siya ng paganyan dun sa mismong water tank. Kaganyan. Pero once na may kabit ko yung utility rack galing din sa SR Performance, baka doon ko i-mount yun. Kasi masyadong mabigat eh oh. Tapos plus another load pa ng tubig. Pero let's see. We will see. Ayan siya, ganyan. Tapos ito yung hose papuntang reserve tank. So ikabit mo lang muna to. Kabit natin to. Ayan. So after nyan, ito naman yung fittings. Ito sure ako stainless to. So after nun, sasaksak mo lang siya dito. Tapos higpitan mo na lang. So rate na natin tong product. So this is an A+ product. Napakaganda ng quality, hindi siya tinipid. So naalala ko na yung tawag sa hose. Ano siya? Kink resistant yung tawag. Meaning hindi siya nabubuhol. Yan siya. Ito yung mga product na kahit na mura, pero yung quality niya maganda. Hindi siya tinipid.
Makikita mo pa lang dito sa aluminum na ginamit. Tapos pala, ang pinaka natuwa ko dito, itong mga quick release niya ng mga fittings, once na masira or magkaroon ng leak, napakadaling palitan. Punta ka lang sa hardware. Dali mo lang yan, makapalitan na agad. Hindi siya madamot sa replacement parts. Ganun siya kaganda. Kunyari, after a year, tapos na yung warranty, tapos nagka-leak, punta ka sa sa hardware, diba? Dalin mo, palitan mo. Yung hose, nasira, punta ka hardware. Meron. Ganun siya kadaling palitan. Dito, I doubt na masira eh. Kasi technically, function niya lang naman is umikot eh. So more or less, ito magkakaroon ng wear and tear. Ito mga to. Yan. So yun, overall again, napakagandang product to. For its price. Ayan. Mamaya pakita ko once na-install na siya, then testing natin. So kanina, tinatry ko itong ipasok dito. Kaso hindi siya swak. Kaya ginawa ko, nagtabas pa ako. So from this, ito siya. Laki din ang tabas ko. Pansinin nyo yan Meron siyang design dyan. Ito naubos ko. Originally, yung lapad niya is around 18 mm. So ngayon, na lang to. 15 mm. Tumabas ako ng 3 mm. Malaki din yun. Tapos yung lapad niya is around 6 mm. Ngayon, around 4 mm na lang siya. So medyo malaki-laking tabasan din yun, lalo na kung grinder lang gamit mo. Pero kung nalaman ko kagad na hindi siya plug and play, dinala ko na siya sana sa machine shop. Pero okay na rin. So baka ito bukas pa machine shop ko na lang. Pero ito may kakabit na natin. Ayan, na-install na natin yung reserve hose reel. Ngayon kulang pa siya ng isang tornilyo. Kasi papa-machine shop ko na lang. At natatakot ako eh. Baka tamaan yung daliri ko. So ayan siya. Ganyan yung pagkakamount. So imagine niyo na lang. Once na nandyan na yung utility rack. Ganun siya dyan. Ayan siya. Tapos saka ako napuputulan yung hose. Kasi baka i-relocate ko siya once na nandito na yung utility rack. Pero for now ganyan muna. Tatago ko lang somewhere dun yung hose. Ayan na siya. Kargaan ko lang muna ng tubig din. Pakita ko sa inyo kung paano siya nag-work. So nakarga na natin ang tubig. Ngayon, lagyan naman natin siya ng hangin. Kailangan kasi pressurize siya para gumana yung mismong buga ng tubig. So tara, i-pressurize natin ngayon. So yan siya, mahaba. On lang natin dito. So yan. So malakas siya, pang shower. Kubal. Big ba yung yan? Ito naman. Gusto ko pababa. Patusok. So, ano siya, parang siyang rain shower. Patusok ito ba? Ito.
Parang total of 6 yata or 7 yung function niya. Yan. Medyo umina kung mapapansin nyo, hindi ganun kalakas yung pressure ng tubig kasi may leak doon yung side glass. So baka alisin ko na yung side glass, i-fix ko na lang siya na tornilyuhan. Kaya yan, hindi ganun kalakas yung pressure. Dapat siyang malakas eh. Yan, adjust yung lakas niya. Yan.